So, bago natin umpisa ng ating podcast, ating intro, shoutout kay Mayumi Mentamayor. Sabi niya, yes, sir! So, we're okay. So, last episode, pangatlong episode na natin to this 2025. So, we're consistent, diba? And, shoutout din kay Michelle D. Ponce. Yan. Hi po, miss you. We miss you. Miss you. And then kay John Pritz de Guzman and Loreline Similia Sano. Lahat to pare, mga nanalo ata to di ba? Talaga ba? Hindi ko alam. Pero congrats kung nanalo kayo. Pero yun. So, here we go again. This is Outbeat Session, ang inyong paboritong tambayan at podcast. And if you are listening sa Spotify, you can also watch or listen this podcast or this episode sa inyong mga paboritong podcast platform. And you can also watch this episode. I-upload ko to sa YouTube channel ko. Just search Caster, K-A-S-T-R. Yan. And then you can also watch this episode sa aming Facebook page. Especially dito sa Facebook page namin. Madalas kami magla-live katulad ng itong episode na to, naka-live kami. So don't forget to follow, like, and notification on para every time na mag-upload ng episode, you have to notified ka. So ikaw pare, kumusta? Roy, kamusta ulit sa mga nakikinig sa atin, sa mga nanonood, sa mga nakiki-live sa atin? Share kayo ng mga opinion nyo. Ludwig Van, Magic Man in the house. So we are here again for another episode. Kung saan, kwentuhan lang tayo, light moments about the issues, about kung ano naman nangyayari sa buhay natin. Parang magkakaibigan lang tayo, magbabarkada lang tayo. Hindi natin kasama yung mga ibang kabarkada natin din sa Outfit Session. Si Parang Amigo, shoutout Parang Amigo, tsaka si Parang si Kuya Jobert, no? Na nakakasama natin paminsan. Pero dahil may mga busy schedules din tayo, so not all the time, no? Not all the time. Alright. So, our topic today, para mainit to. Mainit? Oo, kasi nga trending to si Mr. CQ. Sampagita girl. Bigyan lang natin ng isang insight bago tayo mag-comment, pare, ha? Bigyan natin ng konteksto, kumbaga. Kita ba? Kita Click naman. Pare. Para naman dun sa mga hindi nakakaalam, although viral na yun, I think sa Pilipinas. Move away from the staircase of the mall. The young girl initially insisted to stay, but as she stood up, the guard snatched the sampaguita she was selling and destroyed it. After destroying the sampaguita, the young girl hit the guard using what remained of her wares. The guard then kicked the girl and continued to push her away from the vicinity of the mall. The video drew the reaction of social media users, saying that the guard's action was inappropriate. In response to the incident, SM Mega Mall releases a statement on Thursday, January 16, saying they sympathize with the young girl who experienced the incident outside their mall area. SM adds they have called the attention of the security agency to conduct an investigation on the matter. They further say that the security guard has been dismissed and will no longer be allowed to work in any of their malls, stressing that the management condemns the incident as they promote inclusivity for all. Yun. So, mainit na issue yan, pare. Napanood mo ba yan, pare, yung issue Oo, napanood ko yun. Yung soundtrack na Through the Years, sinalabuhan ako nung una ba? Through the Years. Magka-lab team ba sila dati? Through the Years. So, ang context dyan, yun nga, si isang SM. So, di ko alam kung saan SM yun. Basta, alam naman natin sa Pilipinas, SM ay isa talagang puntahan. Malaking mall at malaking kumpanya. No, so pinapalis ata ng security guard yung mga sampaguita vendors. Kaya lang ang nangyari kasi pwede naman kasi palisin, kaya lang ginawa niya kasi parang sinira pa yung items, yung sampaguita, which is hindi magandang tignan kahit sa mo ang angulo aspeto, 'di ba? Hindi mo masabi na tama ba yung ginawa ni security guard, 'di ba? And then bata pa yung nakaaway niya, 'di ba? And then naka school uniform pa, 'di ba?
Pero may mga rumors daw na nagsasabi, gimmick lang daw nung yung Sampaguita Girl, hindi naman talaga daw siya estudyante, nagsusot lang para makuha yung simpatya ng mga tao sa mall na maawa or something na yun lang na narinig ko na rumors, no? So, yun pare, what do you think? Ano mo doon? Say mo doon. Ano masasabi ko doon? Yun na, yung guard, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Maraming, tingnan natin ako, di ba, like I said dito sa outfit session, we always have two sides of the story, no? Sa aspeto ng guard, dun sa aspeto ng Sampaguita Girl. Pero tama ka, I would have to agree dun sa sinabi mo na hindi na dapat sinira yung ano. Doon nagkakamali, which is doon talaga sa aspeto na yun, hindi mo talaga pwedeng sabihin na tama si guard or gano'n. Kasi nagkaroon ng physical altercation na sinipa niya. Di ba? Parang doon mali eh. Kasi first and foremost, lagi mo sinasabi, di ba? Lalaki ka eh. Mas matanda ka. Babae yung mas maliit. You can gently push siguro. The most na siguro is push. Lang at least na, wag dito. Hindi naman makakapalag sa iyo kahit nga yung hampas-hampas, 'di ba? Mo lang, hindi mo na kailangan saktan, hindi mo na kailangan sirain yung gamit niya. So, doon talaga nakahawak nakakuha ng simpatiya yung Sampaguita Girl. Kasi sakit din nun pare. Imagine mo, mahirap ka na nga. Which is yun nga, sinasabi din ng mga ibang nagko-comment na ginagamit na naman yung mahirap card na sinasabi para mahirap ako kaya pwede ako mag dito. Hindi naman dahil doon, 'di ba? Pero isipin mo rin na yung kalagayan ng tao. There could be ways para sa akin. There could be ways para paalisin na maayos or in a humane way paalisin yung babae na mas dignified para sa akin. So kahit sa aspeto talaga mali yung ginawa ng guard na nagkaroon ng pisikalan. Kaya hindi mo rin masisi yung babae na pinaghahampas yung guard sa mukha, no? Pero hindi ko talaga magets yung through the years eh. Bakit through the years yung kung napanood mo yung unang viral video, through the years yung sounds labo na nabaway na jowa. Kaya nga eh. So, parang ang labo. Pero yun nga, yung aspect na yun, hindi na sana dumating sa pisikalan, no? Although ginagawa lang ng guard yung trabaho niya, pero hindi pa rin dapat physical. Para sa akin, physical aspect, wala na tayong pagtatalunan doon, no? Mali talaga yun. Mali. Tapos may mga rumors din kasi na nagsasabi, ang sabi ng guard hindi naman daw buo yung pinakitang video. So, parang putol ang video. So, parang pinalabas lang na parang ginawang kaya parang makuha yung simpatya ng bata. Parang sinetap. Sinetap, ganun. And then, ang ayoko din doon sa nangyari, yung sinibak siya nung post niya, SM Mega Mall. Kaya ang dating pare, parang parang naghuhugas kamay lang. Walang due process. Kayo naman nag-uutos dyan Napaalis siya ng mga Di ba? Siyempre, itong security guard siguro hindi maganda ang gising. Kaya siguro tapos yung mga bata talagang likas na makukulit yan. So, siguro, hindi na nagkaintindihan, di ba? Na-trigger. Which is, hindi ko naman kinakapan yung security guard. Hindi naman talaga siya doon. Di ba? Ang inano ko lang doon sa mismong SM Mega Mall, tinanggal na namin, hindi namin kinukundi na ang kanyang ginagawa, hindi namin inutos yan, di ba? Although hindi nyo naman inutos talaga na malakit, pero inutos nyo na magdaboy ng paalisin, di ba? So, dapat ginawa ni Manong Guard, dapat talaga kinausap na lang niya ng maayos, ng mabuti. Di ba? And then merong kumakalat din na video na hinugod niya ulit yung security guard Parang binalikan niya ba? Binalikan niya parang gano'n. Hindi ko alam kung legit yun or another video, di ba? Hindi naman sa parang kasi pag sinabi kasing bawal, yun na kasi ang kulang sa atin, di ba? Yung tawag doon na disiplina.
pag alam niyo ng bawal, wag na rin kasi kayo doon, wag niyo na kasing ipilit, di ba? Tama naman. And then may kasalanan din naman ng ating gobyerno dahil nga, di ba, yung proper na dapat na nabe-benefits natin hindi na natin nabe-benefits. Hindi nakukuha. So talagang mahirap talaga ang maging mahirap. Diba? So talagang hindi natin masisend din yung mga ating kababayan na talagang kahit hindi pwede, talagang gagawin kasi doon na sila kumikita diba? So yun, for me, sana nag-usap na lang sila. Pero nung una ko na panood, talagang nagigil din ako Kasi sabi ko, gawin mo sa harapan ko yan, ginanon mo yung ano. Diba? Di kailangan mo sirain. Oo. Kaya naman. Mali talaga dun Pinisikal niya. Pinisikal niya pa. Parang hindi, ang sabi ba sa balita, inakmang sipain. Hindi niya inakma, talaga sinipa niya. Sinipa niya, oo. Sinipa niya talaga. Sinipa niya di ba? Ang sakit nga no. Imagine ganun na nga. Pero siguro yun nga, dagdag ko lang din sa sinabi mo. May mali din siguro isa pang aspeto doon yung magulang. Bakit hinahayaan nilang yung anak nila yung nagtatrabaho or nagkagawa ng paraan. Child labor. Lumabas nga sa TV Patrol kasi inimbestigahan na nga ni Rosmar yan na isa pa yun. Sa mga pinakasikat na vlogger sa Pilipinas. Influencer. Inimbestigahan niya na yung bata daw is hindi na minor, first and foremost. Pero totoo nag-aaral, scholar. Pero tama nga, yung I think ang mali doon, para sa akin, dagdag na natin sa mga sinabi mo, na unang-una, mali na nga on the first place na private property yan. Second is yung gobyerno, DSWD, dapat inaapula. Tapos, pangatlo, yung parents siguro, unang-una, ba't may hinahayaan magtrabaho yung bata? Diba dapat nag-aaral yan? Which sinasabi nga natin dahil mahirap na bansa ang Pilipinas, wala silang choice, pero dapat yung parents yung nagtatrabaho, dapat yung parents yung namamalimos or nagkukusang gumawa ng paraan para itaguyod yung pamilya. Hindi yung bata yung nagtatrabaho para sa magulang nila or para for the family, So, doon talaga sa akin unang pumasok yun parang napaka-irresponsibleng parents naman, Although hindi rin natin masisi pero still, sa akin number one yun kaya siguro one thing hindi pa rin ako nag-aanak or nagkakaroon ng anak kasi very maingat ako dyan dahil ayokong maging irresponsible parent na parang hindi ko pa kayang itaguyod o ibigay yung best na buhay para sa bata. So, ayoko as much as possible na which is good. Babagsak sa parent ako. Babagsak talaga dun sa parent na pag hindi mo kaya ibigay yung buhay na deserve ng bata, huwag ka na lang mag-anak, di ba? Kasi may mga paraan naman di ba? You can always use birth control methods. You can always use withdrawal. Masyado na technical naman. Technical. But then again, yun nga. Sa akin, it boils down to the parents, It boils down to the parents na hindi mo mapigilan yung libog mo. Diba? Iputok mo sa pader or diba? Kasi gagawa ka na anak, hindi mo pala kaya, hindi mo pala kayang itaguyod. Huwag ka mag-anak, diba? Hindi yung papabayaan mo ng ganyan. Kaya dumalaki yung populasyon, lumiliit yung mga opportunities because of the overpopulation na rin sa Pilipinas, At nagagamit yun. Ikaw, anong opinion mo doon with regards to that? Yun din, dugtungan ko din yung sa sinabi mo about kay Rosmar, yun, di ba? Nag-viral, tapos influencer, syempre. Sasakyan, di ba? Well, kung nagbigay ba ng tulong, hindi ko pinanood Hindi ko alam kung nagbigay ng tulong. Pero most likely, knowing Rosmar, alam mo, close knowing Rosmar. Hi, Rosmar. Pero ganda yan si Rosmar. Pero ako nagagandaan ako sa kanya There's nothing wrong with that na nagbigay siya ng tulong. Pero alam mo yung kasi na ako kasi paano ba? Kung magbibigay ka ng tulong, bakit bibidyo mo ba? Yung tinatawag nating poverty porn na poverty. Oo, di ba? Well, di ba? Parang may mali din doon na parang hindi kasi yun nga ginagamit din niya na parang doon siya for the views, para either pakita na mabait siya or para lumaki yung following niya, which is business pa rin, para sa akin business pa rin siya, parang Kuya Will, actually idol ko yan si Kuya Will pero pagdating sa politika hindi ko idol si Kuya Will, pero idol ko yan si Kuya Will, di ba? Parang
yun nga, dinadaan niya sa TV yung pagtulong. Na, parang win-win situation yun eh. Win-win Parang, situation. Oo, di ba? Parang nakatulong ka na, pero at the same time, kumikita ka rin, no? Parang gano'n. Pero, wag naman siguro yung OA. Para sa akin, tama rin sinasabi mo yun. Parang, nagtitake advantage ka na, no? Sa situation. Halimbawa halimbawa, gusto kong tulungan yung, syempre nakakawa pa rin, no? Siguro ang gagawin ko, nandun na tayo sa, halimbawa, content. Syempre, gusto kong, kumita din. Kumita rin. Syempre, for the views. Siguro, ang gagawin ko sa content, aalamin natin kung minor de edad ba or ano nangyari. Yung pakita mo lang, pero yung papakita mo na tumulong, ito yung pera, ito yung With matching selfie pa, no? With matching selfie. Yeah. Well, there's nothing wrong with that. Tama. Idol naman niya si Rosma. Pero ako lang, siguro ako lang doon sa ilan sa mga human being na hindi ako pabor sa ganun. Kumbaga, masyadong opinion mo. OA sa akin na tutulong ka with the video, with the selfie, with the camera. Yeah. Pwede mo namang itulong na off mo yung camera, kaya cut mo na lang. Yeah. Kasi yung mga sikat na artista noon na sumalangit na ang kanilang kaluluwa nila, sila Dolphy, sila FPJ, makita mo yung mga yung mga nag-interview na mga natulungan nila, doon lang lumabas. Kaya natulungan ako ni Dolphy, ganto. Wala namang video nun, pare. Yeah. Although hindi naman uso talaga yung time na yun. Wala pang internet. Pero nakakabigay sila ng tulong na ngayon lang lumalabas sa mga interview dahil nga sa tulong ni Julius Babaw Unplug. Yan, idol yan. So, yun, akin kung gusto mo tumulong, kahit wala na siguro camera. Or, may marami namang way na, sige, viral ito, ginagawa natin pare, di ba? Ginagamit natin yung issue para may mapag-usapan tayo. Para mabigay yung thoughts mo, yung thoughts ko. Pero, kung may sobra tayo, baka di naman natin itulong doon sa bata. Diba? Or kung kaya naman, ba't pa natin? Diba? So, ako, yun lang. And then, sana man lang, may gawin ng DSWD sa mga program. Kasi, like I said sa last episode, kaya natalakay natin ang business. Kasi pare, kung titignan mo yung mga mayayamang bansa, ang nagbi-business pare sa Pilipinas. Ano sabi nung isang inchik na interview ni Isko Moreno, na inchik na half Filipino, half Chinese? Ang pera ay nasa Pilipinas. Iba lang ang mindset natin pare. Parang tayo mga crab mentality na naghihilang tayong pababa. Bakit nakikinabang ang mga ibang lahi? Bakit hindi tayo makinabang? Tama. Di ba? Well, hindi ko naman nila lahat, pero sana magkaroon ng mindset na, di ba? Well, sana yung mga ating mga gobyerno diyan parating na ang halalan, sana vote wisely. Di ba? So, para hindi naman tayo magsisi sa huli. Alam mo natin kung sino talagang dapat, di ba? Kung yung mayor nyo, siya pa rin ang iboboto nyo na wala naman nagbago sa buhay nyo or something. Ba't kayo, hindi kayo bumoto ng iba? So, kasi, okay yung gumagawa ng pares, di ba? Iboboto. Biro lang. Compare mo naman ang laki talaga ng pagkakaiba. Ang tawagan nila sa Pilipinas pare, third world. Ayun, parang ganun. So, unlike dito, di naman lingid sa kalaman ng mga kababayan natin na nangyayari dito sa LA. Nagkakaroon tayo ng notification sa ating mga phone na if you are infected for the wildfire, we have here to help you. Ewan ko nakaka-receive pa ng gano'n. Di ba? Nandun na di ba? Alam nilang may disaster na nangyari, pero nakita mo yung mga government na
sila, nakahanda silang tumulong na if you have anything na due date, you can post the due date para makarecover ka sa debt mo, di ba? Mga ganun ba? Tama. So, yun. But in the end, pare, mali ang ginawa ng security guard do sa bata. Mali. Hindi ko naman kinakampihan. Marami namang way kasi na pwedeng gawin, pwedeng mo kausapin yung bata na umalis, pakiusapan mo ng maayos. And then, sa kababayan naman natin na alam ko naman mahirap ang buhay sa Pilipinas, if talagang bawal, huwag na natin i-push para, kasi andun pa rin kasi yung trigger Kasi tao pa rin naman yung security guard Kumbaga, alam niyo nang bawal dito Kumbaga, nagmamatigas pa kayo. Bata ako, di mo pwedeng saktan kasi ikaw yung hirap explain yung na hopefully sa mga nanonood nagigets yung ibig ko sabihin, di ba? Wala akong kinakampihan do sa both sides. Parehas may mali. Parehas. Di ko naman sinasabing parehas may mali. Kumbaga ano ba yun? Yun nga, mahirap lang talaga i-pinpoint kung sino talagang tama at may mali, di ba? Pero the bottom line talaga may mali talaga rito yung security guard dahil nanira pa ng physical aspect. Hindi lang yan, pare. Bakit naman yung mga cleaning operation sa Manila? Kinukuhanan pa yung mga paninda. Wawasakin pa yung mga store. Diba? Bakit kailangan pang gawin yun? Diba? Kukunin nyo yung paninda ng mga vendor dahil nga bawal silang magtinda sa street. Palisin nyo. Bakit? Diba? Ano ba trabaho nyo? Cleaning operation. Diba? Ibig sabihin, i-cleaning operation nyo para maganda yung lugar. Ngayon, yun ang trabaho nyo. Hindi naman sinabi ba? Sinabi ba ng boss nila na, sige, papay nakita kayo, wasakan nyo, kunin nyo yung mga paninda. Kung bobo ka, di ba? Ba't gagawin mo? Kaya nga, di ba bobo ka? Ba't mo gagawin yun? Kaya nga, ina-hire ka ng gobyerno para gawin mo maglinis. Hindi, wag kang, kahit araw-araw mo gawin niya, may trabaho ka. Di ba trabaho mong inhuman. Di ba? Kailangan mong, sige, paalisin natin ngayong araw na to. Kinabukasan bumalik, paalisin mo ulit. Kinabukasan bumalik, paalisin mo ulit. Yun ang trabaho mo Di ba? Paalisin mo. Sige, sabihin mo ng pinaalis mo. Wala nang nagtinda sa daan. Malinis na. Ang tanong, palagay mo, i-hire ka pa nila? Wala ka ng trabaho May punto. Ba't kita sisweldohan kung wala nang trabaho? Diba? Wala ka ng trabaho Tama naman. It makes sense. Diba, di ko makuha yung magets yung talagang dapat kunin natin ito para hindi na sila magtinda. Bobo ka. Diba? Bakit mo? Ang inhuman lang, no? Parang, di ba, parang, hindi ko rin ma-explain kung bakit yun. Parang, masyadong, parang sobra na, di ba? Parang, kailangan mo pa bang gawin yun? Kailangan mo pa bang manakit? Kailangan mo pang mangwasak, di ba? Especially, mahirap tong mga tao di ba? Parang, kaya tama yung sinasabi kung may choice naman yan, gusto ba niya magtinda sa labas? Di ba? Kung may choice yan, gusto niyan, lahat naman tayo, gusto niya magtrabaho sa may opisina, gusto niya magtrabaho sa may malamig, sa komportable, di ba? Lahat naman tayo gusto ng ganun pero dahil nga wala silang choice, they have to do that, di ba? So, parang, tama ka dun Kung nag-iisip ba talaga na maayos, di ba? Hindi rin naman nila ginusto yan hindi rin naman nila ginusto. So, alam mo, sa gobyerno natin, bobo. Pare, ako nang wasakin natin yan. Kunin natin mga gamit niya. Wasakin natin yung mga tinayo lang na 2x2 para magkaroon ng toda. Ng nakarang. Harang. Wawasakan, makikita mo, sinasagasaan ng truck. Minsan yan, may tupok pa Di ba nila naisip? Pag yan hindi na nagtinda sa daan yan, wala ka ng trabaho.
Di ba? Hayaan mo lang sila. Alam ba ako, inutusan ako. Mag-cleaning operation ka dito, Caster. Paalisin mo yan. Trabaho ko, pare. Gagawin ko, cleaning. Ma'am, gantong oras, pagdating ko rito, kunwari titinda, paalisin ko lang kayo. Pag alis na, balik na lang kayo. Pag hindi ko na oras, no, yung diba? May konting simpatya. Oo, yun ang sinatawag na sinasabi mga win-win situation. Di ba? Although alam ko naman na parang parang mali din naman yon, pero syempre hindi naman kailangan kunin yung paninda, hindi mo naman kailangan wasakin. Gets ko yung sinasabi mo. Di ba? Kasi pag yan, hindi na natinda yan. Wala ka ng trabaho. Gets ko yung sinasabi mo eh. Yung tinatawag sinasabi mo na parang, sige, sorry. Yung sinasabi nilang, Sir, ito, makulit ko sa akin mo to. Yung matakapang pa eh. Alam ko saan pangalan na, yung kalbo na. Well, okay naman siya mag-explain dahil nga, bawal isa bawal, di ba? Ikaw ba, nilagay ka ng gobyerno dyan o sino man yung boss mo na nilagay ka dyan sa position na yan, pag wala nang nagtitinda, palagay mo dadaling ka pa dyan. Wala na rin trabaho. Bobo pare. Gets ko yung sinasabi mo na parang pwede ka pa rin naman maging makatao. No? I mean, i-implement mo yung batas pero at the same time, pwede ka pa rin maging makatao. No? Parang kasi nawawala yung human aspect eh, di ba? Parang pwede mo namang kausapin, pwede mo namang ba't mo pasisirain na talaga parang parang sakit bilang isang tao na parang do you really have to do that, di ba? Tama, gets ko yung sinasabi mo eh. Pwede mo namang pwede ka naman maging tao pa rin, maging makatao pa rin. Pero kasi doon naglalaro yung yung abuse of power, parang may aspeto ng power trip, exactly. May aspeto ng tao na pag hindi mo kinontrol yung aspect na yan, gusto mo yun eh, di ba? Parang power trip. Yun yung nangyayari sa corruption, yun yung nangyayari pag hindi mo kinontrol yun, kaya dapat surround yourself with positivity din. Kailangan talaga i-control yun. Kasi may human nature tayong ganun eh, na sad to say, masama. Pero it's para sa lahat meron din ganun. Pero tama ka dun eh. Pwede ka pa rin maging makatao. Pwede ka pa rin. Kasi minsan nababalitaan mo yung yan, di ko lang din mag-gets eh. Kumbaga, takin na may media. Para ma-promote ako. Gago ka. Kaya nga eh. Di ba? Mapopromote ka, okay. Pag yan ba, umalis na yan. Anong trabaho mo? Palagay mo, sweldoan ka ng sambayan ng Pilipino? Or dagdag gastos ka lang. Dagdag gastos ka lang. Pwede ko pa ibulsa. Di ba? Isip din. Tama. Isip din ba? Di ba? Yun nga yung lagi kong sinasabi. Lagi kong, at least, siguro, kung di ko man napapractice to lagi, pero lagi kong tinatry sa isip ko na pag sa'yo ba ginawa, lagi nung parang yun yung mindset ko, motivation. Pag sa'yo ba ginawa, okay lang sa'yo, di ba? Yun yung lagi kong tanong sa bawat tao. Pag kumari may taong gumagawa sa akin ng gano'n. Pag sa'yo ko ba ginawa to, okay lang ba sa'yo? Ngayon, pag sinabi mo oo, may problema ka nga. Di, bakit gusto mong gawin din sa'yo yun, di ba? So, sa akin, laging yung golden rule na tinatawag nga, di ba? Na, do unto others as you want them to do unto you. So parang laging may balik. So kung may disrespect ka doon sa tao, 'di ba? Saan mo i-disrespect ka rin? Kaya nung sinira nung guard yung sinipa niya yung bata, pinaghampas din siya sa mukha, 'di ba? So laging ganoon eh. Laging ganoon yung aspeto na iniisip ko eh. Pag ginawa ba sa'yo, okay lang. So gawin mo lang yung gusto mong gawin. Pero at the same time, always think na pag sa'yo ba ginawa, ayos lang sa'yo. O gusto mo yung parang may ginagawa ka, pero pag sa'yo ginawa, ayaw. Diba? Hindi rin pwede yun. Hindi pwede yung gano'n. Para masama. Parang gano'n. So yun guys, hopefully na nag-gets nyo yung aming thoughts or aming mga pinipinpoint dito sa episode na to. And the bottom line is sana may gawin ng ating gobyerno para hindi na gawin ng mga minor de edad dahil nga child abuse yan. Isa yan sa mga tinitignan child abuse na pinagtatrabaho ang bata kasi dapat sa ganyang edad talaga nag-aaral yan at naglalaro pa kasi parang hindi na nila na-enjoy yung pagkabata, which is yun nga. Yung magulang pa rin ang dyan dapat sisihin. Para sa akin yung magulang dapat sisihin. Magulang and then sana ating government may gawing paraan. Hindi lang yung gagawin na, balita nyo yan. Sige, para may news tayo. Well,
Well, so hopefully nag-enjoy kayo dito sa episode namin, and please don't forget to follow us sa aming social media platform and notify on para naman sa every episode namin ma-notify ka. Yan, that's it. Para any last word para sa mga ating sa viewers. akin lang, yun nga, kung meron kayong gustong i-share, kung meron kayong gustong idagdag sa mga sinasabi namin, kung gusto niyo kami debatin, basta respeto lang, di ba? Feel free to say what's on your mind. Pagpalitan tayo ng magandang opinion. Kasi lahat ng like I keep on saying, lahat tayo may opinion, lahat tayo valid ang opinion as long as we respect each other. Yun lang. Yun. And gusto ko lang ihabol. Pag umabot ka dito, dahil umabot ka dito sa episode na to, no? I-comment mo yung tama. Comment mo lang tama diyan sa baba. And then you won na 500 pesos. Sa dalawang una magko-comment na words na tama. Wow. 500. Wow. So umabot sa last na. Swerte manonood ng live kung meron. So see you on the next vlog. Don't forget, words na tama lang. Ha? Unang dalawa na magko-comment na tama. Timestamp naman. Basta unang makikita naman natin doon sa una eh. You know? Una, sa pangalawa. Words na tama lang. Dahil umabot ka rito sa episode na to. So, see you on the next episode.